Ay, ikuan na kayo. Nalalakayan. Standing on the promises of God. Amen? Naman kay siguro nga mabarugan na ning kalibutan no sa Ginoo. Ha? Mabarugan gyud mo na sa tao marag alanganin gyud na sa Ginoo kasaligan. Amen. This morning, Ephesians chapter 4. Kung tanawon nimo ang kalibutan karon, ang karakteristik nimo makita unsa man? Division. Panag bahin-bahin, no? Strife, kagubot, kaguliyang. Nga naman, kay kining nga nasod na ay lain nga goal, kining nga tao dunay lain nga dalan nga ginasubay, dunay lain nga prinsipyo, dunay lain nga katuyuan. And people, mga kaigsunan, is just chasing success, chasing fame, chasing money, ang uban, identity, no? Daghan, nag-chase og recognition. And murag tanawon man nimo, murag ang tao karon, ang mga nasod karon, naay partnership tungod kay naay nagkalain-lain nga agenda. No? It seems ba nga murag pareha og padulngan apan manag-iya ang hinungdan. Dunay gihapoy disarray pagabot sa unahan. Dunay gihapoy pagbahin-bahin. Ama? And ang Biblia mga kaigsuonan na pagabot gani sa kinabuhi sa Kristohanon and God's principle as well nagatudlo sa sukwahi sa kabaliktaran sa kung unsa ang ginapakita o ginabarugan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nagatudlo kanato nga mga Kristohanon that we are in one body. Lawas ni Kristo. And we are in one spirit. Balaan nga espiritu ug tungod kay naata sa usa ka lawas diha kang Kristo ug usa ka espiritu sa Espiritu Santo duna kitay usa ka paglaom. One hope. And not only hope, we also have one calling. And that means, mga kaigsuonan, ang Diyos nagtawag kanimo. Nagtawag kanako dili sa pagkinabuhi sa random. Nga kinabuhi, sa bisan unsa nga kinabuhi. Sa dili sa kisira-sira nga kinabuhi. But God has called us, mga kaigsuonan, diha sa usa ka defined purpose, sakto nga katuyuan and a guaranteed future. Sayra og hibaw-a kana diha sa imuhang kinabuhi. But there's a big problem, there's a big issue sa daghan kayo nga mga kasimbaanan, daghan nga mga Kristohanon karon. Why? Many of God's people dili gusto magkinabuhi niini nga panawagan. Dili gustong magkinabuhi sa hope nga naa diha kang Ginoong Hesukristo. Luwas lang unya diha rataman. There's no future in sight. There's no purpose sa kinabuhi. Wa nasabtan ang one hope that God has stored for each and every one of us or given each and every one of us and one calling. Ngayahang gitakda sa matag-usa kanato. And I want you to understand this morning mga kaigsuonan and mausap kini ang uluhan sa ato mensahe that in Christ we have one hope and one calling. The Bible says, mga kaigsuonan diha sa Romans, you don't need to open your Bibles nini nga mga passages nga pagabasahon. Pwede na mo diretso og abre diha sa Ephesians chapter 4, basahon nato niya ang verses 1 to 6. Now, Ephesians 4, 1 to 6. But before I read our passage this morning, ingon ang Romans chapter 8 verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called. Again, this is not the definitions of sa kakalbinista. This is God's definition of predestination.
Nga siya nasayod og nahibalo sa kung kinsa ang maluwas, og siya nasayod og nahibalo og si kinsa ang di maluwas apan wa gyud niya gitudlo, ang uban diha sa kalaglagan og ang uban diha sa kaluwasan. But what he says here, mga kaigsunan, si bisan kinsa nga mosalig motuo diha kaniya, iyahag yung gitakda o gitawag. And not only that, mga kaigsunan, in 2 Timothy chapter 1 verse 9, ingon ang pulong sa Ginoo, who hath saved us, giluwas kitang una, and called us. Dili baliktad ang panawagan sa Ginoo. Okay? Many think, Calvinists, non-Calvinist, people think nga, tawgon ko una sa Ginoo bago ko maluwas. No! It is baliktad. Muna yung pulong sa Ginoo, who hath saved us first and then called us. So, unsa kita gitawag diha sa balaanon nga panawagan, and with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. So, nasabtan na ito, mga kaigsuonan, nga ang panawagan sa Diyos, wa nagsugod sa tawo. Dili sa pastor, gikan. Dili sa pare, gikan. Dili kay bisan kinsa, kundili gikan kini nga panawagan nagsugod diha sa Dios. And mga kaigsonan, kinahanglan natong sabton nga dili lang kay panawagan kini sa Dios nga regular nga ginabaliwala sa kadaghanan, but this calling from God, mga kaigsonan, is a heavenly calling. This is a higher calling. Mao na ingon sa Hebrews chapter 3 verse 1 that we are partakers of the heavenly calling. And tungod kay kita partakers na, moingon gani kag partakers naga-salo-salo. Kung unsa imo, maupoy ako. Kung unsang ako, maupoy imo. Okay? Muna tinuod nga communism. Dili na to dalon ang ideolohiya sa tao. Mama nang ginapa gawa sa komunista. Kung unsa ang imo, ako. Kung unsa ang ako, ako. Ano sa kalibutan? But in the Bible, we have one hope and one calling. And because we have one hope and one calling, we are what? Partakers. Amen? Magkahiusa. Ingon pagani si Pablo, tungod kay kita partakers, I press toward the mark, and the same usab dapat na kini sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, that we should press forward. We should press onward. Diha sa prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mga kaigsonan, kini nga panawagan din nato baliwalaon. Kay kini dili panawagan niini kalibutan. Again, this is a higher heavenly calling. And mga kaigsonan, we should stand and we should abide niini nga panawagan sa Dios. And mind you, mga kaigsunan, kini nga panawagan sa Ginoo, yes, it is individual, but this is not independent. Sabdan, dunay panawagan kanimo ang Dios, kanimo ang Dios, kanako ang Dios, but that is not an independent call for each and every one of us. That is what? A collective sa application. So kung dunay panawagan ng Ginoo kanimo, dunay panawagan ng Dios kanako, magkahiusa kita ni ana nga mga panawagan. Amen? Nasabtan? And so this morning, mga kaigsonan, ato ang pagkatanawon ang kung unsa ang ingon sa pulong sa Ginoo. By the way, for by one Spirit, mao na ingon sa pulong sa Dios sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for by one Spirit we are all baptized into one body. Gitawag ta diha sa usa ka espiritu ug usa ka lawas, iya kang Ginoong Hesukristo. We are not called to live a life niini nga kalibutan para lang lipayon ang ato ang matag usa ka mga kaugalingon or para lipayon ang uban. No, we are called to live this life para sa kahimayaan si Diyos into His marvelous light. Ngayon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. And not only to live in His marvelous light, mga kaigsunan, gitawag kita para sa pagkinabuhi diha sa pagkabalaan. Amen? Wala yun diha sa 1 Thessalonians 4:7, for God hath not called us unto uncleanness. Gikan sa kahugawan,
gitawag kita sa Dios, gihawas kita sa Dios, gibalhin kita diha sa pagkaputli, sa balaan. God has called us unto holiness. Mga igsunan, we should live our lives nga dili na nahiusa diha sa kangitngit, kundi diha sa pagkabalaan sa Ginoo, diha sa kahayag. Titus chapter 1 verse 2, ubay kini nga mga verses na kung giandam ingon pa diha, in hope we have a hope. Amen. Asa in eternal life, or of eternal life, which God that cannot lie promised. Kung ikaw nag-respond sa panawagan sa Ginoo, doon na gyud kay hope. And kana isad sa Ginoo ug di gyud mamakak ang Dios. 1 Peter 1:3, He hath begotten us again unto a lively hope. Gitawag kita sa Dios nga dunay katuyuan, mga kaigsuonan, not only in us but behind us and ahead of us, mga kaigsuonan. We have a hope before us and ahead of us, mga kaigsuonan. Ingon ng Ephesians chapter 4 verse 4, which is kaniyata ang passage this morning, akong pagbasahon, verse 1. Therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation where ye are called, with all lowliness and meekness and long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Ang Diyos, magapanalangin sa iyang pulong, mag-aampo kita. Amahan, dalaygon ikaw sa mong kinabuhi, salamat sa imong pulong. Nga kini, O Diyos, imong gihatag ka na mo, tabangi kami, nga higugmaon kini. Ugon tamahan ang mensahe sa imong pulong karon ni kabuntagon, mamahimo gyud nga magadulot, magatuhop sa matag usa ka mga kasing-kasing og igdulogog. In the name of Jesus I pray. Amen og amen. Ako pag-usbol, mga kaigsuonan, ang kamatuoran nga ako ang isaysay iwali diha kaninyo nagauluhan ng one hope and one calling. Kinahanglan yun nato maghiusa. Amen? Kung doon na may pinaka-importante diha sa lawas ni Kristo, bisan gani sa lawas sa tao, ang panaghiusa. Right? Yan naman. Because we are created in Christ. We are baptized in Christ, in one Spirit, in one body, with one hope, and one calling, mga kaigsuonan. Tanawa, verse 4. There is one body. So this is the first point this morning, mga kaigsuonan, the unity of the calling. We belong to one body. Usara gyud ang lawas ni Kristo. Usara gyud ang iglesia ni Kristo. Dili ning naarad diri sa Pilipinas. Okay. Ang iglesia ni Ginoong Hesukristo is makaplagan sa bisan asa. Niini nga kalibutan. And ang mga luwas nga under niini nga iglesia ni Ginoong Hesukristo is usara diha kaniya. I want you to understand that, mga kaigsuonan. Amen? Unity diha sa lawas ni Ginoong Hesukristo is not created. Wa gyud nako naghihimo. Wa gyud nimo naghihimo. It should be recognized. Dapat lang kanang ilhon. There's already unity diha sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Iya na kanang gipatuman. The problem is many of the members sa lawas ni Ginoong Hesukristo is di gustong i-recognize. But we are ordered, mga kaigsuonan, we are constantly reminded that there should be unity. Amen? Diha sa lawas, diha sa iglesia, diha sa simbahan ni Ginoong Hesukristo. In application sa atuang iglesia. Amen? Gamay rata, pero nindot kung makita ang unity, ang panaghiusa. Amen? Lain no, gamay ra gani, bisag daghan dako ng iglesia unya nagkawatak-watak kun saan na nimo. Okay? Gamay ra og mahimo. Okay? Gamay ra og kahimayaan,
tubangan sa Diyos. So kung saan mo paningkamot, nga mahimayang Ginoo, pero kung nagka-watak-watak, nagasupak sa pulong sa Ginoo, magmugot yun ang Ginoo. Right? So we are called, mga kaigsunan, in one body. And there is a unity in that call. Ikaw, ako, mga kaigsunan, we are part of this body. Di yung ka pwedeng mo ingon nga, gamay ramang ko, dalunggan ramang ko, ilong ramang ko, lips ramang ko, ngipon ramang ko. Di pwede. Kung naagani makulang sa lawas, di na yun na mag-function ng tarong. E ngayon pa nila nga ang appendix, di daw sure kung unsay function yan. I don't know kung wala yun ay function. E kung wala ay function, nga nang gibutang si Ginoo diha. Right? But there's a function to every part of the body. The same with you. Igalig suod. Kini nga iglesia, di gini mag-function og sakto kung naay disorder. Right? Si Sister Carla, di man ako ginapangalandakan sa tanan, pero humulan ako example, pasilo ako na, wala siya gallstone. Okay, wala naman siya gallbladder. So, na problema, yun kayo na. Okay? Tingnan pa ko niya, wala yun kayo pakialam kayo na, abi na dinala lang siya ang pagbuntis kay Roro. Si Roro, na-shutdown na eh. First trimester pa lang niya. Noondang yung heartbeat, kay gupirahan niyang nanay. Gikuhaan siya og gallbladder. And the thing is, kung wala kay gallbladder, according pa sa kuwang asawa, is ang pag-digest sa imuhang tiyan, sa imuhang system, is dili na parehas nga napakay gallbladder. Ang trabaho sa gallbladder is siya ang nag-control sa pagbuhi sa abdo. Okay? Tama ba? Spleen. Ang atay ang nag-provide sa abdo, pero si gallbladder mo ay naga-control para mutabang og hilis sa kung unsa mong ginakaon. Karon kay wanay abdo, magsige na lang og buga og wanay gallbladder, naapay abdo pero wanay mo regulate. So gamay lang nga butter, gamay lang mantikaon, tambok nga makaon or lisod i-digest, ang sunod na dagan na sa CR. Right? So the thing is, bisag gamay lang kayo na, sa bato kada ko ang iyahang gallbladder, ani, ipakita sa doktor ko, gislice na yung mga bato dito sulod. Bisag gamay lang nga siya nga parte, di pag yun makita, daghan siguro wa kailaw sa gallbladder, pero kung wala na sa lawas, ang lawas, mag-malfunction na yun. Right? The same gani sa ngipon. Katawa si Ruwe, ngano daw ang mga lula, wala nang mga ngipin. Paano na? Sabi na, walay pustiso. Right? Huwag kay ngipon, lisod ikaon. Kulang yung ngipon, lisod iusap. Tawa ko, nang marpil, din na lang ako nasumpayan. Right? But there's the thing, mga kaigsunan, without unity, mamahimog yung dysfunctional ang lawas ng Ginoong Kristo. So He wants His body to function properly. Mao nang magkahiusa gayud kita. Yung 1 Corinthians, di ba? 1 Corinthians chapter 12 verse 13, we are baptized into one body. God has not designed His body nga dunay divisions. Okay? Di gyud magbahin-bahin. Unsaon na lang kung naay sariling utok ang kamot. Nga di mo sunod ani. No? Unsaon na lang kung naay sariling utok ang tiil. Di mo sunod sa utok. Lisod kayo. Right? And you know what, mga kaigsunan, if you will not abide ni ana nga unity, mamahimo gyud nga makaapekto ka na sa kinatibukan. Right? Mga nang ginatawag nga church discipline, pagpahinumdom, pagpahimangno, pagdisiplina. Why? Ingon pa ang pulong sa Ginoo ang balaan niya Espiritu, if there is someone who is disorderly, living disorderly, diha sa iglesia, kinahanglan disiplinahon. O kung di man magpadisiplina, kinahanglan papahawaon, abugon, until such time nga siya andam na nga mupa ilalom and to walk orderly. Why? Because if your life, mga kaigsunan, ang imong kinabuhi, Kristohanon, is disorder, out of order, mayon yun out of order. Pag naging out of order ang CR, nya way laing CR nga kadaganan, murag maglagot gyud ka. Nga naman, di mapuslan. Right? So if your life as a Christian is
out of order or disorderly, nanada sa disorder, di ko na magamit. Right? Ang bulok ng ngipon, di ko na mapuslan. Nga naman, ipaak ni mo na, magsakit ra yun. So, angay, kuhaon. Angay, tarungon. Right? So, God created His body for us to function properly. Here's the thing, mga kaigsunan, ang imong kinabuhi, makaapekto yun na sa uban. Again, akong usbon, ang matag usa ka nato, ginaobserbahan. Nag-obserbar ta sa matag usa. Nag-obserbar ang uban ka nato. Ang dili luwas, nag-obserbar ka nato. Ato mga silingan, nag-obserbar ka nato. Ato ang mga pamilya, nag-obserbar ka nato. So we should live orderly. Dapat ang magkinabuhi sa sakto. Right? Lusod kayo ang atong iglesia, nagkawatak-watak. Doon ay pagbahin-bahin. Ang tatag, praise the Lord! Praise the Lord! Lami kayong sunglidan na ito siya. Let the earth hear His voice. So niya, ikaw nasuko ka sa imo. Dapat, praise the Lord. Bisig, praise the mong Lord. Lain, no? No? Suko ka sa imong banawan ninyo guys. Suko ka sa mga asawa. Suko sa mga anak. Kanta-kanta ka praise the Lord. Unya, ginina, grabe ni mo kabadlong. Let the earth hear His voice. Di, magani ka maminaw sa ako God did not design His body nga mamimong yun anak. Right? So sa tuang panagtigo mga kaigsuonan, niining nga iglesia, we should start to be in unison. Nag-start naman ta. Magpabilin ta. Amen? Diha sa ginatawag nga unity. Di ko tinuod ng isolated Christianity. Amen? There are instances, mga kaigsuonan, again, yes, nga, sa balay lang ko, magtanaw ko live stream, pero dili, kanunay. Okay? You need a church. Okay? Yung pag ang kalibutan, no man is an island. Okay? The same sa pagkakristohanon. Why isolated Christianity? Okay? Di ka pwede mamahimong sumusunod ni Kristo, o niya, di ka ganahan makig-fellowship sa uban nga sumusunod ni Kristo. Okay? Nga naman, when nga di ka Christian, that only means one thing. You are a follower of Christ and you are willing to follow Christ just like others usab nga nag-identify sila ko galingon as follower of Christ, and because you are followers of Christ, kinahanglan nga magkahiusa. Amen? Maayo man, yan na live stream mo, hindi yun na ito, nang ginaputol. Mo nang atong pangitaag paagi nga di magsigig putol-putol ang live. Nga naman natin mga kaigsuunan nga nagatanaw ni anak. Na ay mga sirkumstansya. Parang akong usbon, don't isolate yourself. Nga tuyuon na lang ni mga, diri na lang ko sa balay. Makita, mangyapon ako si pastor. Ay, makadungog mangyapon ko sa wali. That's isolation. Hindi naman giplano sa Ginoo. If you have a means, namin yun, muhatag mong yun ang Ginoo. Sa pag-adto sa simbahan, adto sa simbahan. Pakig-fellowship diha sa uban. Amen? That's the essence of Christianity, mga kaigsuonan. Panaghiusa. You are not called to live your spirituality alone. Amen? Muna nagkinahanglan tag-pastor. Nagkinahanglan tag-pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan tag-pulpito. Right? And, dagan kayo nag-attempt karon na nag-attempt pa nga, dulir ako sa balay kay imperfect man ang simbahan. Imperfect man ang pastor. Imperfect man ang uban. But here's the thing. You have a perfect book. And you need an imperfect pastor to teach you the perfect book. Kaya naman, magpabilin ka din sa imong panimalay, nga wa kay ginahimo. Ang kalabasan na is you are in total rebellion sa Diyos. Amen? Amen? Now, this is a burden for me, gyud nga kinahanglan gyud sa mga kaiglesiyahanan to teach the Bible nga dunay balance ba? Maayo man nga love of God ginatudlo, but how about the doctrines? Daghan ba kayo karon no Kristohanon wa na sayod sa kung unsa ang ilang barugan. Ang nahibawaan lang, sige Kristohanon ko okay na na. Lisuda pod. Right? So it should be balanced, mga kaigsuonan. Ayo po, ano mangutana diha kaninyo ha? Ang kuan pastor, ang
Uban nga, so dalagyan ni mga niingon na ko, Lord, di nagyugo mo banggit. Pero ang Jehovah's Witnesses, Pastor, Christian na. Ang lisod mong kayo, madunggan ni ba? Dugay na unta ng luwas. Unya mo ang kuan ba, Pastor, na ang Jehovah's Witnesses kay pareha nato. Salamat siya kay ang pastor, sibil kayo. Oh. Kaya kung ako siguro inon, moingon niyo ko, Brad Jimmy, kung ikaw nang na, dili, Brad. Unsa man daw imuhang kuan na sister? Kay King James mo sila, mo ba? Lisod, no? Lisod? So you need someone to teach you the Word of God. Kaya para di lang ka mag-assume sa kung saan nasa pulo siguro, mo siguro nang giingon sa pulo siguro. That's part of unity, mga kaigsunan. Magkahiusa ba? Magkahiusa. Ha? Nakita na mga estudyante dito sa Croc Park. Naging si Mana. Nag-eskwela sa Malayan. Mapua ka ron. Sige, mangyapog online kay ilang building. Di pa man paklasihan kay tungod atong linog. Engon siya nga, I don't know, ma'am. Storya niya kung magulang. Tana, asa siya nag-eskwela. Mag-transfer ka na. Yung ginatanaw is ang comfort sa ilang balay. Nga naara siya dito. Magsikitanaw sa cellphone, online class. Pero ingon ako ang ate, ingon siya, si Sister Mia siya, pero mas maayo man nga kauban ni mo ang imuhang mga classmates, unya na teacher sa mga tubangan, physical nga nagatudlo. The same. There's no such thing as digital Christianity. Okay? Hindi ka Kristohanon, physical. Magkinumustahay, mag-istoryahanay. That's what you call unity. Amen? Unity, mga kaigsunan, is not optional, it is expected. Ay? Kristohanon ko, Pastor, by option. Oy. Sige, imaha man ang option. Nga di ka gusto man itong imperno, tuwa ka kang Kristo, at tutugutan. Pero kay Kristohanon na ka, ang panaghiusa is di na option. Expected na na. Amen? Bisag di kaganahan sa mga tao sa simbahan, you are expected to join a church. Amen? I totally understand. Naghan kayo, nakadungog na yung ng mga istorya. First time ni Simba, gidala sa uyab ni Simba. Nakadungog sa pulong si Ginoo, o aside sa pulong si Ginoo, nadunggan nito. Sa manang wali ni Pastor Roy, unsa man yung tapa doy. Nakadungog pog libak. Karon ang komentaryo sa uyab, doy niya, hindi na ko Simba, oy. Nga naman, hanggang maglibakira diya. Tinood ba? No? And siguro, moingon na ganyan, himuon lang mo na rason sa tao, kabalo ka ng tao, basta di gusto mo simba, kita yung rason. But here's the thing, ang Diyos nag-expect ka na to unity para mamahimong panalangin sa uban, why not apply it? Amen? Lisod kayo, mamahimot ang kapandulan. It is expected for us to be in unison sa pagpangalagad sa Diyos. Division, mga kaigsunan, it contradicts the nature of the body. Okay? Not only we are connected in one body, mga kaigsunan, we are empowered by the same Spirit. That is the source of our calling. That's point number 2. The source of our calling, mga kaigsunan. It is the empowerment of the Holy Spirit. We are empowered by one Spirit. Mga naingon sa verse, Lord, verse 4. One body, there's one body, and not only one body, there's also one Spirit. Moingon nga ni kag one, nabay kalibog ana. Okay? Daghan kayo karon ginalibog-libog ang utok sa pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Ano naman? Kaya di nila gusto sabton ang one. Labi na sa circle, sa Baptist. Di nila gusto sabton ang one Lord, one faith, one baptism. And ang context ninyo, unsa gani ang panaghiusa sa usa ka panawagan. Diha sa usa ka espiritu. So when we are called, mga kaigsunan, di yun nato i-confuse ang atong calling. Alright? Di yun nato i-confuse. You are called with a purpose. Humana ko nga naluwas, humana ko nga nisalig nito kang Ginoong Hesukristo, ang balaan ng Espiritu, mana ka na ko.
Ikaw, human ikaw nga naluwas, ning to kang Ginoong Jesucristo, ang balaan nga Espiritu na anausap kanimo. Ang balaan nga Espiritu nga ana kanimo, na kay Bro Jimmy, na kay Bro Joy, na kay Sister Geraldine, na kay Rachel, na kay sa matag usa ka nato is dili lahin-lain. Dili si Holy Spirit 1, si Holy Spirit 2, si Holy Spirit 3, si Holy Spirit 4, no. Ang Espiritu nga anaa diha sa katawhan sa Dios usara. Si Holy Spirit, si Holy Spirit, si Holy Spirit, si Holy Spirit. Amen? Yun sa mga pastor, pagbahin-bahin sa Ginoo, ay na pangutana, basta kay usara kay Espiritu, nag-empower kanimo kanako. Amen? Diha manggod pagsugod ang confusion, giyon sa man, what my faith? Alright? What my faith? So as we worship God, mga kaigsuonan, we should also know and identify the source of our calling. It is through the Holy Spirit. Amen? Look at Romans chapter 8, verse 9. Romans chapter 8, 9. If any man have not the Spirit of Christ, tanawa, he is none of His. So, di pwede, ang pangalan sa Espiritu nga anak ko, si Holy Spirit 2. Kunya, kamong tanan, si Holy Spirit 1. Yan naman. Kay kung ingon na, dili ko apil diha kaninyo. That's what this verse says. Alright? So, ang taong luwas, usara gyud ang Espiritu nga anaa diha kaniya. Espiritu ni Ginoong Jesucristo. Espiritu, ang balaan nga Espiritu. Kay kung lahi ganin ang Espiritu, di yun na iya ni Kristo. Amen? There are a lot of times, Kristohanon, ginatugutan ang Espiritu sa kalibutan. Ang Espiritu sa kadautan, maoy mudumala sa kinabuhi. Ang nakanindot lang yun, nga pasalamatan nato, no, mga Kristohanon, mga linuwas. Kaya ang balaan ng Espiritu human nga nisulod kanimo, ni indwell kanimo, bisa kung saan pa nimo nagpalayas, di mo layas. Amen? That's what we call the earnest of the Spirit, of the Holy Spirit. Ibig sabihin, unsa pa nimo kabuang-buang ang Kristohanon, Pastor, sige lagi kagamit anang buang-buang. Nag-istorya pa ming Carla, na pa zero. Do not fight. Manami, natural lang manalang. Sa amo Ba mo gaaway bitaw magdagko lagod among tingog para ma-emphasize ang punto ba. Ano din ako start. Ito tinood. Asa na to? Among gihisgutan nga kato. Ang Filipino oversensitive ra pod tinuod yun. Ana mapurinan. Kaya nga naman, even the Bible words ginahimo nga daotan. Tama ra pod nga paggamit. Di po ni maingon niya, buang di ka mataka. Buang tawanan ka. But when you say foolish, fool, that's not a bad word. That's a Bible word. And kung mayroon kag foolish, buang-buang, dagan yung kayo Kristohanon buang-buang. Agoy, Pastor. And there's a possibility ako mahimong buang-buang. And so na pa na naman, Pastor. Ganun buang-buang, Pastor. Instead of living the Spirit, nga gihatag ni Ginoong Spirit, Ginoong Jesucristo, ang Espiritu na noon nga kinabuhi, ang Espiritu sa kahugawan, ang Espiritu sa kalibutan, ang Espiritu sa pagpakasala. Mas tawag niya na. Foolishness. Okay? So, we don't want to be fools. We want to be filled with the Holy Spirit. Yan ang pulong sa Ginoo. Quench not the Spirit. Grieve not the Spirit that is in you. Kung kinabuhin mo ang nagasupak sa balaan ng Espiritu, masubog yun ang balaan ng Espiritu. Mapaong yun ang gahom sa balaan ng Espiritu diya kanimo. Right? In order for us to be effective, mga pagkaigsunan, we should identify and we should acknowledge and follow the source of our spiritual life while lain ang balaan ng Espiritu. Amen? Kaya kung ato lang siyang ilhon, there will be no problem sa itong conviction. There will be no problem sa guidance nga itong gikinahanglan. There will be no problem sa strength nga itong gikinahanglan. Naghan man karon mo backslide. Naghan man karon mo bias pagpangalagad because they don't identify and accept kung kinsang gigikanan sa kusog sa usa ka Kristohanon.
It is the Holy Spirit. Gamay lang nga problema. By the way, kung makasinati ka ni ka problema, ni ka kalibutan, gamay ra gyud na. Sigun sa panakadako, gamay ra na. Nga naman, gitugot man sa Ginoo sa imo ha. Hey? Sorry to use myself as an example, no, sab. Naka-witness mo yung kirakit. Sige biya kung huna-huna, no, ambuton sa itanaw ni Carlos ko. Wala, naghuna-huna na po siguro ni siya hang uyab. Kanang maglutok ko. Uyab. Ala, ay. A lot of times, huna-huna ko, Lord, salamat kay ikaw, naghatag sa imong grasya ka nako, og nasabtan ako, nga dili ang problema mo ay makapatay og kanako sa pagpangalagad kanimo. Bisag gikuha ang among anak, nawalang anak, anak ko, sa kuna na, unsa kaya kung napay mas grabe nga moabot? Unsa kaya kung another na pod nga anak ang mawala? Uy, gitubag sa Ginoo. Pastilan. Lamin on tayo undang. Lain man wala Lord ay. Puro pag yung Domingo, mga tuglangit. Unta no, rapture Domingo. Unta ka buot. Domingo sa buntag, ligas raguras. But here's the thing. Kay I realize nga ako kusog dili gikan sa tao, dili gikan sa akong mga anak, gikan sa nagtawag ka nako, gikan sa Espiritu sa Dios. There's no reason for me to quit. Bisay medyo, bisag kun sa pay mong dangatan, bisag kun sa pay mong agian, there's no reason for you to quit diha sa Dios sa imong manluluwas sa badaang Espiritu nga anak kanimo. Amen. Mabawrag yung kayo na, mundang na kas pagpangalagad, gibulagan ka. Mabawrag yung kayo na, mundang kas pagpangalagad, kay trabaho. Mabawrag yung kayo na, kay nabankrupt ang imong negosyo, unsa pa na, kay sakit. Ano mo ang rason ni kalegsoon? Okay? Know the source of your strength. Know the source of your conviction. It is the Holy Spirit that is in you. Amen? Ay katayog, padayon diha sa mong panawagan sa Diyos. Amen? Huwag din lain, managlain nga different level sa balaan ng Espiritu. Isa ra. Maturity na. That's why we should aim nga mas mahimo pag yung mature kaysa sa kagahapon. Everyday ba? Daily. Ang maturity ba sa Kristiyano, no? Kung pasagdan, hinahinay po naog. Naku, amigo, ingon pa siya, gaw man naman tawagan. Gaw. Kabalo ba ka nga, ang IQ, di na magpapilin nga taas. Kung genius ka karon, naagi possibility, ang bubaba na yung pagka-genius. Kung taas kag IQ karon, ano ko, ba? Sa ugaw. Basta di mo gamito ng imong kaalam. Tinood yun ay. So na, how'd ka aning subject? Naka-college. So na, how'd mo ko aning math? How'd mo ko aning calculus? How'd mo ko aning physics? How'd mo ko, pinakawa naman mo, sige, wala ka sige solve, wala na mo gina-apply. Unsaon na ganitong times? Unsaon na ganitong divide? 1 divide 1. Di na divide ha, masidyante, divided by. Libre nga tudlo. Let's use the knowledge that we acquire gikan sa pulong sa Ginoo. And mamahimo na ito na i-apply, pinaagi sa wisdom. Pag i-apply ka rin mo, ang kaalam gikan sa pulong sa Ginoo, diya sa mong kinabuhi, that's what you call wisdom. Amen? Amen? Yun at mga kaigsuonan, unity comes from the Holy Spirit alone, not personality. So kung saan pa nakugwali, diri magkahiusa gyud ta ha. Okay? Magkahiusa gyud ta. Kung dili na gikan sa balaan ng Espiritu, wag gyud koy mahimo. Di na gikan sa personalidad mga kaigsuonan. That is from the Holy Spirit. Differences exist, yes. Okay? Magawin nga nang magtiayon. Nga naman, ingon pa sila, dagko na mo nagkaila. Hingaway so kay may pasar mo nang nagbuwag may oy. Normal naman si mo away dagko na mo nagkaila. Ano pa kung lula? Away mga nakambal. So bagay mga sa stiyan magsinipaay. The same sa pagka-Kristiyano, lahi kag batasan, pero nganong makasmile magyapon ta. Nganong makalamanuhay magyapon ta. Lamano ba sa problem, may kibudikahon ba? Tawa siya, ano, may unas ko. Lamano karon na.
Wala man nag-away, ha? Lami lang ulog-ulogan ni asawa. Mas mainlove man daw na siya sa kuha. Okay. Sudogo na ni Brad Junjun. Ayaw, masigdok doon ka ni Sister Gina Bunal. Bitaw. There are differences. Side track na punta. Right? There are differences, but we can still unite, pinaagi sa balaan ng Espiritu. Amen? Amen? Paul, gani mga kaigsoona, ningon siya, let us move forward. Forward, on we go. Onward, onward, onward. Okay? Ay lang, una lang Brad, kinalain pa ko nimo. Ayaw. Sige, mahalang lain ko nimo, nya mawala ram ni. Pag ginhawa lang ko. That's the Spirit. Amen? Di ta parihag personalidad, di ta parihag, manang wata katuwa-tuwa pungsoy. Compatible sa ingon ini, compatible sa ingon ini, wala oy. Ingon ang balaan ng Espiritu, paghiusa mo. Dili tungod sa inyong individual na personalidad, kundi tungod kanako. So the Holy Spirit says. Amen? We should move forward together. Kung saan man nabilin, Pastor, biyan, tabangi. Mabaruga. Amen? Mga na sa disiplina, gani sa iglesia, the purpose of that, mga kaigsunan, church discipline, kung na may nakasala, nahulog sa pagpakasala, is not to condemn, but to restore. Amen? Uy, si Kuan ba yan, nabuntis? Kabalo ka? Instead nga, aton, istoryahon, uy, kumusta man, unsa ako matabang, kabalo ko nga, nahulog sa pagpasala, gilibak na noon. Kabalo ba ako ha, nakigintago. Uy! And those mature Christians, yung pulong sa Ginoo, dapat maoy mo tabang, dapat maoy mo sa popo, dapat maoy mo agak sa mga natumba. Unya ang natumba sad, kung kinahanglan mapahinumang noon, mapahinumdum, maminaw. Natumba na nga ni, di pag yung kapatabang, kaayo ratamakan, ay, dili. Tabangan, brahon, pugsa, paminaw. Right? That's the purpose of discipline, mga kaibigan. Mono, what ang tago-tago sala? Di na to, kay dear, magod kain ni sa ako ang tao. Ingon ang Diyos nga ako, yung panalipdan ng kumbana, nakasala. Hindi lang sala, unya pasaylua. As simple as that. Complicated man kaya na, Pastor, kaya ang kaulaw, mga ka naulaw, nagpakasala, karon nga ginakorek ang sala, maulaw na noong ka. Maglain, no? Kung ma-correct ganito sa itong sala, murag di man ito ni kalipay, Pastor, pero ikalipay mo na ingon sa pulong sa Ginoo. Ikalipay kung mabadlungan. Amen? Gilaparo ko ni Mama, Pastor, pati sa kita, ikalipay na, kung gahi makagulo. Now, again, here's the thing. Kung naghiusa ta diha sa balaan ng Espiritu, mga kaigsuunan, kana nga mga butang, dali ra gyud kayo. Ihanay. Amen? Amen? Paul told us to press toward the mark. The Holy Spirit wants us to press toward the mark, mga kaigsuunan. Third thing, mga kaigsuunan, the direction of the calling. Asa ba ang direksyon nini? Towards hope. We share one hope, mga kaigsunan. Tanawa, balik tayo Ephesians chapter 4, verse 4. One body, one spirit, as you are called in one hope. We share one hope. Okay? Ang akong paglaom, dili parehas sa imong kapaglaom. Mali na. Ang akong paglaom is susama ra sa imuhang paglaom. Ay. Suboro no, ang mga nagatawag sa ilang kaugalingon ng kapaglaom, way paglaom. Wa na siguro sa kaluwasan. But ikaw nga nakasiguro sa kaluwasan, doon na kay paglaom. Amen? And that hope is mo ato ang padulungan. Amen? Tungod sa balaan ng Espiritu, tungod kay naata diha kang Ginoong Hesukristo. There's only one hope, mga kaigsuonan, and you should not stop living iniining kinabuhi nga wa na paglaom. Or you should stop living nga murag way paglaom. You should live a life with hope. Amen?
ang Kristohanon nga kinabuhi mga kaigsunan is nagyoy kapadulngan. Ay yung na nga, simba-simba, maura manghihapon, dili na, oy. No? Subo juga, yung sakit yung kasi dulunggan na sakit sa kasing-kasing. Simba pastor, maura manghihapon, pag uli yung bana, lain manghihapon batasan. Simba pastor, pag uli diri, di manghihapon maminaw. Muna ingon sa tao, ano man, ang pagtanaw gusto sa tao kay, ano ba? Imperfections. Straight ra. But our hope, mga kaigsunan, is, unsa gani? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Yun sa Colossians, unsa gani? Diba? Dili sa ito mga passions, dili sa ito mga gusto, but heavenly things. Towards heaven, mga kaigsunan. God didn't just call us people, mga kaigsunan. He called us diha sa paglaom. This world is not the end sa imong pagkakristohanon. Abi sa daghan nga, pag mamatay na ko, hulat na lang kog langit. Or human ko nga naluwas, paabot na lang kog langit. Dili, oy. Mas maayo nga naluwas ka, unya magkinabuhi ka nga langit nun, aning kalibutan. Eh? Luwas na ka, unya, nagkakinabuhi ka pong kalibutan nun. Sige ra, pastor. Kaya maura mga pag abot na ko sa langit, forever naman ko magkinabuhi nga langit nun. Ako asang sawaan ang kalibutan nun nga kinabuhi. Pait. Lisod. Right? Why kalipay? Why panalangin? Diha mga kaigsunan. Christian life is heading somewhere and that is for eternity. We have a hope, mga kaigsunan. Our hope is fixed and certain, mga kaigsunan. Titus chapter 1 verse 2, hope of eternal life which God cannot lie promised. Ang Diyos nagsaad kanimo og paglaom. That's why He is motivating you to press on, to press forward, to live presently diha kaniya. Amen? Higugmaa siya, alagara siya. And you cannot love Him, you cannot follow Him if di mo siya i-purify. Purify mong kaugalingon. 1 John chapter 3 verse 3, we should purify ourselves. Amen? Yun ang mga kaigsunan ang magtotoo nga way paglaom, way direksyon ang kinabuhi. Kung makalimot gani ka, kung asa ka padulong, mo drift na lang yun ka sa kinabuhi, di ka gusto niya na. Okay? Kung di ka katuod sa simbahan, sa portahan sa simbahan, don't expect nga katuod ka sa padulungan sa mong kinabuhi. Kung di ka katuod sa pagbasa, di ka mutuod sa pagbasa sa imong pulong, di ka mutuod sa pagluhod, sa pagampo, do not expect nga dunay wisdom ang imong pagkinabuhi. Okay? We should follow God's direction in our lives. Amen? And ang padulngan niya na is paglaom yun, mga kaigsunan. Do not drift. Okay? Ayaw o paanod lang. Tabok. Padayon. Kini nga paglaom, mga kaigsunan, is dili ba hanap. Klaro og sakto. This is tried and true, mga kaigsunan, nga panawagan sa Ginoo. Amen? Number 4, mga kaigsunan. Anawan eh. One body, one spirit, one hope of your calling. That's your responsibility. The responsibility of the calling, mga kaigsunan, it is personal, nagkadaiya. This calling, mga kaigsunan, again, ako ang pag-ausbon, this is an individual call. Okay? Ang Diyos, nagtawag ka mo, diha, as iyahang katawhan, ang Diyos mismo nagtawag kanimo. Alright? Gitawag ka ni Ginoong Jesucristo sa imong ngalan. Ano ba ganang pulong sa Ginoo? The sheep know my voice. Ngayon naman, gi-introduce niya yung kaugalingon kanimo. And angay lang nga musunod ka diha kaniya. Okay? Nami iro, bag-o. Hindi man bag-o, pila na kabulan. Ayan nga lan, sabo. Ang mga iro kaniadto, tawagon mo sa ilang pangalan, bisag isa pa kasimana, muana naman na mulingi. Kanang iro, aambot lang. Yaw-yaw na Scarla May. Paligyan ato ni B. Bahala ka diya. Dako na kong gasto dugpo na na.
Sabo! Nangugat na lang kag, Sabo! Ayaw sulod! Sa kwarto, kay mangihi na po ka sa daanan. Sulod na po, ambak na po. Wa kailan siyang pangalan. Karon kailan, nanay? Gamay. Lain na po na, no? Sig panawag ang Ginoo ba? Gary! Nangugat na lang, Ginoo. Lorna! Para ka to, istorya sa una ma. Istorya na po. Siguro na to istorya. Di man naman may anak tawagon. Gitawag ang pangalan sa demonyo. Ikaw, lagi ang mama, ang anak. Tawag lagi ni mama, di ba ka paminaw sa pangalan? Kaya Chris doon, di po ka paminaw. Manawag ang Diyos. You have a responsibility to heed God's call sa mong kinabuhi. Amen? I have a responsibility to heed God's call sa akong kinabuhi. Ang panawagan sa Diyos, dahil kanimo mga kigsonan, ni sundon siya, himayaon siya, lipayon siya. Human sa kaluwasan, di yun mo na malikayan ang panawagan mga kigsonan. Amen? He had saved you and called you, mga kigsonan. You are accountable to respond diha kaniya. Amen? Amen? Ano naman, kung luwas na ka, di ka maminaw sa panawagan sa Ginoo, manubag, may ka na sa Ginoo. Okay? Manubag, yung ka diha sa Diyos. Lisod po kayo, no? Nakinumdum ko sa una, ako mga estudyante. Nga nung man ka ning tubag Axel, nga gitawag tamang ka, kapila na ka, baing lang na, sir, ano ra? Ibis masuko ka. Ay, kalamin mo, hiluton. Pagkabuton na niya sa langit to, pagtawag si Yunus to, lain mo, kuhaan lagi Lord, uy, na busy manggo ko sa trabaho, na busy manggo ko sa kinabuhi sa kalibutan ba? Mga kabilinggan. Yun ang ginawa, sige, wakay reward. Sige. Simpulas na. We have a responsibility, mga kaigsuunan. Okay? You are saved to serve. And you can only serve if you heed sa panawagan sa Diyos. Amen? Amen? Hindi kayong Pilipina to, no? Philippine National Police, ang ilahang moto, to serve and protect. Okay? Kita kay, we are saved and to serve. Tama ba? Ang kada, Pastor? Okay. We are saved to serve, mga kaigsunan, but we cannot serve God if we are not surrendered. Di man na. Wala na mag-surrender naman kinabuhi dahil sa Ginoo, di po gawin niya mapuslan. Salamat ta sa mga nag-aawit sa choir. Salamat ta sa atong leaders, sa atong song leaders, sa atong mga men. Pagpampon ngayon ako, tindog. Salamat ta kaya na ay mga young people, di ba? Pastor, gusto ko mag-help sa DBBS. Let's say surrendered life, maybe not fully, pero nalapaingon. Padulong. Alright? What God wants to see from us, mga kaigsoon, is ikinabuhi, ikininga hope. And we have a responsibility pag kinabuhi ni so we should surrender our lives diha kaniya. We have a calling, mga kaigsoon, and we should walk in it. Amen? Maglakaw gitas panawagan sa Diyos kanato. Kung imuha kining masabtan, mga kaigsuonan, it will change how you live your life. Amen? Kung wani mo nasabtan ang panawagan sa Ginoo, di ko kabalo, asa ka padulong. Okay? And lastly, mga kaigsuonan, the consistency of the calling. Okay? It is worthy to live this call, mga kaigsuonan. Tanawa, verse 1, Ephesians 4, I, therefore, the prisoner of the Lord Jesus Christ, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Ano ba si Pablo? Ako karon piniriso. Kaniadto ako magwawali, nagpadayon siya nga magwawali, pero karon bisag ako piniriso, ako matinumanon nga nagasunod sa panawagan sa Dios sa akong kinabuhi. Ano ba siya? Ikaw usab. Kung driver ka, dapat driver ka nga Kristohanon. Or baliktaron na to, Kristohanon ka nga driver. Okay? Kung office worker ka, dapat Kristohanon ka nga office worker. Kung teacher ka, Kristohanon ka nga teacher. Kung engineer ka, Kristohanon ka nga engineer. Attorney, Kristohanon nga attorney. Businessman, Kristohanon nga businessman. Dili kay
Businessman usa, unya, Kristohanon, unya. Ayaw, unahan pagka-Kristohanon. And we should be consistent to live that life, mga kaigsunan. We should walk worthy. You want to be worthy? Nga mailhan ka nga worthy, makita ka nga worthy sa Diyos, you should live your life in line dihas panawagan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi should agree diha sa panawagan sa Diyos. Ang imong kinabuhi should match God's calling sa imong kinabuhi. Amen? Amen? Lisod, yung kayo mag-drive kung ang sakyanan, dili, mutuman sa Manibila. Inumdum ko kaniad to. Biyahe mi ni Daddy padulong og Santo Tomas kay magsundo og mga young people. Ang multicab, guba, ang iyahang tie-rod. Bull joint. Pag kusog imong dagan, mukurog ba na? Kulbaa lagi nako. Ay, kasi pag hindi kulbaan na na. Ha? Lisod kayo kung ingon ana ba? Diri yung takamuliko, nyamuhana no nuskinan. Ang Ginoo, pag drigay ka palikoon, sunod. Ayog supak. Amen? Subayo na to ang katumanan, ang gusto sa Ginoo sa to ang kinabuhi, mga kaigsonan. Our conduct should reflect, mga kaigsonan, the hope that is in us. Amen? Ayan ang Kristohanon nga murag way paglaom. No, yung numya kasi Muslim, sige man ta di sa simba, oh. Kada Domingo na, sa simbahan pero sige magmugot. Instead nga si Kristo makita, ay mga mugot na lang. We should live, mga kaigsuonan, sa itong kinabuhi, nga malipayon ba? Pakita na to. Ito, kalipay sa pagsunod diha sa Diyos. Ano yung mga akong pastor? Akong naong pastor? Sige. Para yun. Okay? Inconsistency, mga kaigsuonan, it will weaken our testimony. Pag inconsistent, yan natin sa pagpangalagad, masawayan yun ta. Masawayan, mga ita nga, consistent ta. How much more sa inconsistent ta? Na di lang kay saway, kutsaon. Amen? So we should be consistent, mga kaigsonan. God expects alignment sa ito ang kinabuhi. Ngun pa ganyan, Book of Amos, can two walk together if they be agreed? Amen? There should be alignment sa ito ang tinuuhan, doktrina, gawi, identity, diha kang Kristo, mga kaigsonan. We should walk in obedience to what God has called us to do, mga kaigsuonan. Amen? And we should examine our lives daily kung kita ba nagareflektar pa kay Ginoong Hesukristo sa to ang mga kinabuhi. In conclusion, mga kaigsuonan, doon na yun sa katawo. Dugay na siya niya ng kumpanya. Ay. Nagsugod siya as janitor and then nahimong clerk. And then, nagdugay siya as a clerk, na promote na po siya as supervisor. Okay. Murag naungot siya niya na nga posisyon sa taas, kaya nga katuigan, kaya nga naman, na ay mas sip-sip kaniya nga, mas nag-promote as manager. Sip-sip yun, pastor. Na ay uban nga, mas bago pa sa'yo niya, na manager dayon. One day, gitagaan siya sa CEO sa kumpanya of letter. Yan ang CEO siya, abrihin pag-abot sa balay. Just a regular day, wala special. Patawag lang sa office, Tawag niya sa balay, siya, dugang na po ni trabaho. Yung gitago sa kabinet. Gitago sa parador. Mamaya na andan. Basta patawagin ko sa opisina na po ni dugang trabaho. Mayra increase sa sweldo. Lamo siya ba? He did not realize that that letter was a letter para sa iyang promotion into manager. Yawa man niya abrihi sa balay. O, pero na yung CEO, pastor nga, na-promote ka, yung ang tagaan mo siyang letter. Amot lang, ano yung natong pamaagi sa CEO? Buot data. So the following Monday, unta, nga musulod na siyang manager, pero nasa yung hunahuna, supervisor lang po. The same, badagan mga Kristohanon. Ingun ini lang ko. And they dwell sa ingun nga mindset. Ingun ini ra ko. No! God wants you to improve. God wants you to move forward. God wants you to mature even more. Gusto pagpangalagad kaniya. So we should realize atong kinabuhi, mga kaigsunan, i-align na to ato ang kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo, ikinabuhi na to atong panawagan diha
kaniya. This morning mga kaigsunan, I want you to examine yourself. Imuha bang ginakinabuhi ang panawagan sa Diyos? Or basig nagkinabuhi ka sa imuhang kaugalingon niya panawagan? And I'll tell you mga kaigsunan, ang panawagan sa Ginoo is mas maayo nga sundon kaysa sa panawagan sa tao. Ang kinabuhi sa Kristohanon mga kaigsunan niya, why katuyuan, wagi kapaingnan. Iman Ang kinabuhi nga why katuyuan, why kapaingnan. But the good thing is gihatagan tag katuyuan sa Ginoo. And ang atong kinabuhi dunay kapaingnan, ang dapat lang nato himuon ikinabuhi kini nga klase sa kinabuhi. We have one hope. We have one calling. We have one spirit. Amen? And we have a responsibility sa pagsunod ni ana mga kaigsuonan. In conclusion, God has called you. God has called me. God has called us. God has given us hope. Ang dapat lang nato himuon mga kaigsuonan ikinabuhi kini. Are you living that hope? Are you walking niya nga pathway nga nagapadulong sa paglaom? If not, mga kaigsunan, hinulsuli, unya balik diha sa katuyuan sa Diyos sa imuhang kaugalingon. Amen? It is a high time, mga kaigsunan, to recognize our calling. It is the high time, mga kaigsunan, to embrace our hope. And it is the high time, mga kaigsunan, to walk our hope and our calling nga sigurado diha kang Ginoong Jesucristo. Gustohanon, stop drifting. Ay lang, panod. Sabay rin ni sa Agos ang kinabuhi. Pastor, ayaw. God has set a path for you, a path of blessing, a path of success, a path of hope. What you need to do, mga kaigsunan, is latasa ka na nga dalan, ikinabuhi ka na nga paglakon. Ang inahangyan tanan sa pagtindog, mag-aampo kita. Lord, dalaygon ikaw sa among kinabuhi. Aman, daghang mga panahon nga kami makalimot. Nga doon ay paglaom diha kanimo, O Lord. Nagagayon, amahan nga, abi na lang namo, baway kapaingnan ang among kinabuhi. But thank you for this reminder, O Lord, that you have called us into one body, in one spirit, in one hope. So help us, amahan, nga mamahimong accountable sa pagkinabuhi ni ini. Father, we don't want nga ang iglesia magkawatak-watak. Kaya di man na mo imuhang plano, gusto sa among kinabuhi. You want unity sa matag usa ka namo, O Lord. So help us, amahan, nga magkinabuhi in unison para sa imong kaymayaan. Amahan, himuha kami nga panalangin diha sa usa-usa sa uban. Father, please, tabangin mo mga kanakan na makita jud Dios ang katuyuan nimo sa ilahang kinabuhi. O ikinabuhi iningat katuyuan, amahan. We want our life to have to be a life nga directed towards you, towards blessings, towards the hope nga mong isaad ka namo. So, Father, remind us kanunay nga ikaw ang mga pagsusundod sa mong kinabuhi. Lord, sa mga pagbulag-bulag karon nga kabuntagon, hinaot nga imong pulong, mao'y magkapabilin sa huna-huna, sa kasing-kasing sa mga kanakan, na mao kini mag-empower kanamo nga magkinabuhi nga kahimayan sa matubangan. Thank you for all your goodness, love, and grace. And as we part ways, amahan, may your covering and protecting hand be upon each and every one of us. Thank you sa offering, ikibalik sa imong katawhan, panalangin ni kini, O God, ngamita alang sa pagpalambo pa yun sa imong buluhaton. Dalaygon ikaw sa imong kinabuhi, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen o Amen. Mayong unto sa tanan, na manuhay mo ang igsoon sa pagtuo.